Isang mapagpalang araw mga kapamilya na naging tampulan ng biro ni Lieutenant Cruz ang litrato ni Jalil matapos niya itong lagyan ng peking balbas habang nasa headquarters sila. Mabuti na lamang at agad itong napansin ni Usman kaya mabilis niyang kinuha ang larawan bago pa ito makita ng iba at tuluyang makilala si Jalil. Ngunit ilang sandali lamang lumipas, natawag na silang lima ni Marcos para sa isang napakahalagang pagpupulong. Sa harap ng Task Force Alpha, seryosong sinabi ni Marcos na nasa gitna sila ngayon ng isang mapanganib na digmaan. Isang gyerang kakaunti lamang ang nakakaalam at mas kakaunti pa ang nakakaligtas. Apat na sa kanilang kasamahan ang nasawi at hindi niya alam kung sino pa sa kanila ang maaring sumunod. Kaya kung may nais umatras, ngayon na raw ang tamang oras. Ngunit wala ni isa sa grupo ang umurong. Buo ang kanilang loob na samahan si Marcos hanggang sa huli. Paglabas ni Marcos ng headquarters ay agad siyang dinumog ng media kaugnay sa revelasyong inilabas ni Dato Rachman tungkol sa engkwentro sa Isla Damay. Nais nilang malaman kung papanig ba si Marcos kay Dato Rachman at kung inaamin na rin ba nitong may mali sa naging operasyon nila noon. Ngunit bago pa makasagot itong si Marcos, mabilis na sumagot si Azuelo at ipinahinto ang mga tanong. Ayon sa kanya, habang hindi pa tapos ang investigasyon at wala muna silang sasagutin ng mga alegasyon dahil walang matibay na basehan. Matapos iyon, nagtungo si Marcos sa ospital upang dalawin ang kanyang inang si Teresa. Naiinamin niya na totoo ang ilan sa mga sinabi ni Dato Rachman. Nung bumalik sa Isla Damay, natuklasan niyang walang kinalaman si Dato Rachman. Lalong lumalim ang takot ni Teresa nang marinig iyon dahil ibig sabihin may mas malaking utak na nasa loob mismo ng Inleya. Kaya nakiusap siya kay Marcos na mag-ingat dahil mas delikado na ngayon ang kanyang kalaban. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Ahmad Mustafa at hinamon si Dato Rachman na sumuko na at patunayan ang kanyang mga sinabi. Naniniwala ang ilang Muslim na kay Ahmad dapat magtiwala si Dato Rachman dahil isa rin itong Muslim at makauunawa ang kanyang sitwasyon. Ikinagalit ito ni General Carrillo dahil alam nila na sa oras na makuha ni Ahmad si Dato Rachman at makapagsalita ito, maaring tuluyan ng mabunyag ang lahat ng kanilang sekreto. Dahil dito nagkaroon ng emergency meeting ang matataas na opisyal ng Inleya at SID. Mariing iginit ni General Villano na dapat nilang itanggi ang lahat ng paratang ni Dato Rachman upang hindi tuluyang mawala ng tiwala ang publiko sa kanila. Ngunit taliwas ito sa pinaninindigan ni Azuelo. Ayon sa kanya, hindi nila maayos ang imahe ng ahensya, pagtatakpan lamang nila ang katotohanan. Kinakailangan nilang linisin ang buong organisasyon at hanapin kung sino ang tunay na protektor ng mga sindikato sa loob. Lalong uminit ang tensyon ng suportahan ni Susan ang mungkahi ni Azuelo. Para sa kanya, dapat ipakita ng kanilang ahensya kaya nilang panagutin ang sino mang may sala, kasamahan man nila o hindi. Dahil dito ay lalong nabahala sina Paulino, Juniso at Manalo na tila may itinatagong sikreto. Samantala, galit na galit namang pinagalitan ni General Carrillo si Lara dahil sa mga nangyari. Sinisi niya ito kung bakit lalong gumugulo ang sitwasyon at intusan niya na bilisan ang paghahanap kay Dato Rachman bago pa ito makausap ng Chief of Staff ng Pangulo. Pagkatapos ng mainit na komprontasyon, tuluyang bumigay si Lara at napaiyak na lamang sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, palihim nang sinundo ni Jalil ang kanyang amang si Dato Rachman upang iharap ito kay Ahmad Mustafa. Sa kanyang pagbabalat kayo bilang Espina, hindi nga siya nakilala ng mga kabarangay ni Osmar. Ngunit habang papalapit na ang kanilang pagsuko, isang malaking tanong ang bumabalot sa lahat. Ibubunyag na nga ba ni Dato Rachman ang buong katotohanan laban sa mga taong nasa likod ng madugon sa buwatan?